Magandang gabi sa inyo, Miss Terry. Tawagin niyo na lamang po akong Lemuel. Isang kaibigan na masugid na taga-subaybay niyo ang nagmungkahi sa akin na ibahagi ang aking naging karanasan noong sinubukan kong ikutin ang Pilipinas gamit ang isang jeep na akin mismong pinamodify. Tama po ang pagkakarinig niyo. Matagal ko nang nagawa ang paglalakbay na ito bago pa man sumikat ang mga vlogger na ginagawang bahay ang kanilang sasakyan. Sa di inaasahang pagkakataon, ang simpleng adventure ay nauwi sa isang nakakatakot na karanasan. Isang pangyayari sa kalsada na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Misteri, ito ang aking kwentong kababalaghan. Nanggaling ako sa isang medyo may kayang pamilya, kaya maaga akong natutong magmaneho. May sarili kasing sasakyan ng aking ama na madalas kong gamitin. Pero hindi ako nakapagtapos sa kolehiyo dahil sa kapabayaan. Kaya't iminungkahi ko sa tatay ko na bilhan na lang ako ng jeep na maaari kong ipamasada. Sa una, mariing tumutol lalo na ang aking ina. Hindi niya kasi matanggap na mas pinili ko ang pagiging driver kaysa tapusin ang pag-aaral. Pero lingid sa kanilang kaalaman, may iba po akong plano noon. Nang mabilhan ako ng segunda manong jeep, ginamit ko ang ipon ko upang ipamodify ito. Pinagawa kong parang bahay ang loob. May kama, maliit na mesa at cabinet para sa mga gamit ko. Ang jeep ko'y tila isang camper van na Pilipino ang estilo. Ngunit nang makita ng tatay ko ang ginawa ko, naggalit siya ng husto. At sa sobrang galit, pinilit ako ng nanay ko na pansamantala muna akong lumayo upang magpalamig ng sitwasyon. Binigyan niya ako ng perang pamasahe papuntang Bicol upang makituloy muna sa mga tiyahin ko roon. Pero ang hindi nila alam, may mas malawak akong balak. Ang libutin ang buong Pilipinas gamit ang minodernize kong jeep. Inabot ako ng halos 2 buwan sa pag-ikot sa Luzon. Bagamat para sa iba'y matagal na ito, tandaan yung wala pang Waze o Google Maps noon. Ang tanging direksyon ko ay ang pagtatanong sa mga nakakasalubong ko sa daan. Misteri, masasabi kong ang biyahe ko'y puno ng magagandang tanawin at kakaibang kwento. Pero ang hindi ko malilimutang karanasan ay nagsimula nang makarating ako sa Visayas. Isang gabi, matapos kong tawirin ang isang sikat na tulay, nadaanan ko ang isang lalaki na naglalakad sa gilid ng madilim na kalsada. Tanging ang headlight ng jeep ko ang nagsilbing ilaw noon. Mag-aalas 7 na ng gabi at wala nang ibang sasakyang dumadaan. Madalas sa ganitong oras, tumitigil na ako sa isang ligtas na lugar upang magpahinga. Ngunit dahil sa nakita kong lalaki, napahinto ako.
Magandang gabi ho, Manong. Bati ko habang binaba ang salamin ng jeep. Madilim na ho, oh. Baka gusto niyo pong sumakay. Ngumiti siya ngunit umiwas ng tingin. Huwag na, Ginoo. Mas mabuti pang magpatuloy ka na lang. Sagot nito sa akin. Pero nung panahon na yon, Misteri, para bang hindi ko siya kayang iwang mag-isa sa madilim na kalsada na yon. Sigurado po kayo? Mukhang mabigat po yung dala niyo eh. Saan ho ba kayo galing? Napansin ko ang malaking sako na nakasabit sa kanyang balikat. May mga mantsa ito at mukhang mabigat. Napatingin siya sa paligid bago sumagot. Bala ko lang sanang ilibing itong alaga kong hayop. Ganun ho ba? Ilagay niyo na lang ho sa likod ng jeep at sumakay na ho kayo. Hanggang sa napilitan siyang tanggapin ang aking alok. Bumaba ako upang tulungan siyang ilagay ang sako sa likod ng jeep. Mabigat yun, ngunit hindi ako nagduda dahil sinabi niyang hayop naman ang laman. Habang tumatakbo ang jeep, hindi niya maiwasang humanga sa aking sasakyan. Napakaganda naman ang jeep mo, Ginoo. Pinagawa ko po talaga to, Manong. Parang bahay na rin ho sa loob. Napakaganda nga eh. Saan ba ang tungo mo? Ang totoo ho niyan, iniikot ko po yung buong Pilipinas gamit lamang tong jeep ko. Pagkatapos ng ilang saglit, pinahinto niya ako sa isang palusong na daan na masukal at madilim. Dito na lang tayo. Napansin kong parang bihira ng madaanan ng mga sasakyan ang lugar na yon. Pero minto ako dahil iyon ang gusto niya. Matanong ko lang ho, bakit dito nyo naisipang ilibing yung alaga nyo? Minahal kasi ng asawa ko ang alagang ito. Kaya nais kong ilibing ito sa lugar kung saan hindi ito magagambala. Ipinahinto niya ang sasakyan sa isang lugar at humanap ng pwesto upang paglibingan ito. Pinalaliman niya ang hukay habang iniilawan ko siya gamit ang flashlight ko. Habang naghuhukay siya, nagkausap kami tungkol sa iba't ibang bagay. Pero Misteri, aaminin kong bahagya akong nailang sa sitwasyon dahil hindi ko talaga inaasahan ito. Dahil sa gabi at madilim na noon, ayoko na munang tumuloy sa biyahe at nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng sa kanilang tapat na lang magparada at magpalipas ako ng gabi. At agad naman itong sumang-ayon. Nang matapos ang kanyang paghuhukay, tumulong naman ako sa pagbubuhat ng sako. Sa di inaasahang pagkakataon, natanggal ang pagkakatali nito, kaya tumambad ang isang kamay ng tao mula sa loob ng sako. Ano hong ibig sabihin nito? Sigaw ko sa sobrang gulat. Huwag kang matakot, Ginoo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Manong, ang sabi nyo, hayop yung dala nyo, kaya pumayag akong tulungan kayo. Tao yan eh. Magpapaliwanag pa sana ang matanda pero wala na akong panahon para makinig. Mabilis akong tumakbo pabalik ng jeep. Sinarado ang pintuan at pinatakbo ang sasakyan ng mabilis. Pawis na pawis ako sa sobrang takot habang tumatalbog ang jeep sa rough road. Sumilip ako sa side mirror at nakita ko na hindi naman siya sumusunod sa akin. Sa takot ko, hindi ko na inalala ang mga gamit kong nagkalat sa loob. Hanggang sa mapansin ko
na naiwan pala ang bag ng lalaki na gusto ko sanang ihagis na lang sa labas. Pero mas inisip ko na makalayo muna bago itapon yun. Baka kasi doon nakalagay ang mga ginamit niya sa pagpatay ng tao at madamay pa ako. Nang makarating sa highway, binilisan ko palalo ang takbo para tuluyan ng makalayo sa karumal-dumal na lalaking yun. Wala pang 10 minuto, misteri, mula nang makaalis ako. Habang tinatanaw ko ang kalsada, napansin ko naman ang 2 tao. Isang batang lalaki at isang matandang babae. Kumakaway sila sa akin. Tila ba humihingi ng tulong? Pero sa takot ko, nilagpasan ko na lamang sila. Maya-maya, sinilip ko sila sa side mirror at nakita kong nakasunod lang ang kanilang tingin sa akin. Paglingon ko pabalik sa harap ng kalsada, biglang may tumawid na kung anong nilalang. Napakabig ako ng manibela at muntik nang sumalpok sa safety barrier ng daan. Hindi ko napansin, misteri, na tumama na pala ang ulo ko sa manibela. Dahilan para pansamantala akong mawalan ng malay. Pagmulat ko ng mga mata, bagya pa akong nahihilo. Unti-unti akong nagkaroon ng ulirat at sa malayo may nakita akong 3 nilalang na naglalakad sa gilid ng kalsada at papalapit sila sa akin. Misteri, kakaiba ang kanilang anyo. Mahahaba ang kanilang mga bias. Bahagya silang nakayuko, ngunit ang kanilang tindig ay talaga namang nakakakilabot. Ang kanilang katawan ay may mga umbok na parang bato. Matitigas na tila hindi basta-basta matitibag. Sa unang pagkakataon sa buong biyahe ko, nakaramdam ako ng matinding takot para sa sarili ko. Pero kahit nahihilo, pinilit kong bumangon at siniguradong nakalock ang mga pintuan ng jeep ko. Sa dami ng lugar na napuntahan ko, hindi ko naisip na makakaramdam ako ng ganitong uri ng pangamba. Pinagpapawisan na ako ng malamig habang ang 3 nilalang ay unti-unti nang lumalapit sa akin. Nang mapansin ko sa salamin ang likurang bahagi ng sasakyan, lalo akong kinabahan. Papalapit din pala ang mag-inang iniwasan ko kanina. Para bang may kakaiba rin kasi sa kanila. Yung mga mata nila, nanlilisik pa. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko habang ang takot ko'y lalong tumitindi. Wala akong nagawa kundi kunin ang rosaryo sa dashboard at magdasal ng taimtim. Nanalangin ako na sana may dumaan na ibang motorista para tulungan ako. Pero hindi ako sumuko. Kahit wala akong makitang paraan, naisipan ko pa ring subukang paandarin muli ang makina ng jeep ko. Nagmamadali akong pumunta sa manibela at paulit-ulit na ini-start ang makina. Pero kahit ano talagang pilit ko, ayaw talaga nitong gumana. Lalong nanigas ang buong katawan ko nang mapansin kong nasa may pintuan na ang 3 nilalang. Pinipilit nilang buksan ang pinto at halos masira na ang door handle sa lakas na kanilang paghila.
Hindi ko ma-explain kung gaanong takot ang naramdaman ko noon, Misteri. Halos hindi na ako makahinga nang biglang may kumatok sa bintana sa driver side. Paglingon ko, laking gulat ko nang makita ang isang lalaki na tila kumakatok upang humingi ng atensyon. Sumenyas siya na ibaba ko ang salamin. Hindi ko agad nagawa yun dahil muli kong nilingon ang pintuan sa kabila at lumuwag ang hininga ko nang mapansin kong wala na roon ang tatlong nilalang. Kaya't dahan-dahan kong ibinaba ang salamin. Nakita ko na ang lalaking kumakatok ay pahinante pala ng isang malaking truck na huminto sa tabi ng jeep ko. Boss, kailangan mo ba ng tulong? Hindi agad ako nakapagsalita dahil sa sobrang pagkatoliro ko. Oo, sana ho matulungan niyo ko. Ano bang nangyari? Ikaw lang bang mag-isa rito? Oo, ayaw kasing mag-start ng makina nitong sasakyan ko eh. Ganun ba? May mga gamit ka ba rito? Gusto mo, tulungan ka na namin. Oo, naku, maraming salamat ho. Pero sa kabila nun, Misteri, nagdadalawang isip akong bumaba ng sasakyan. Naisip ko kasi baka nag-aabang pa rin sa labas ang mga nilalang na nakita ko kanina. O mas malala pa, baka kasabwat ng mga ito ang driver at pahinanting tutulong sa akin. Pero wala akong nagawa kundi sumugal sa sitwasyon. Mabuti na lang, Misteri. Mali ang inaakala ko. Paglabas ko, napansin kong wala nang ibang tao o nilalang maliban sa dalawang lalaki. Habang ginagawa nila ang makina ng jeep, palingon-lingon ako sa paligid at hindi mapakali. Mga boss, may napansin ba kayong ibang tao kanina nung huminto kayo rito? Ibang tao? Ikaw lang naman ang nakita namin. Oo, wala naman kaming ibang napansin. Huminto nga kami kasi baka kailangan mo ng tulong dahil walang ibang dumaraan dito. Mag-isa ka lang ba? Saan naman ang punta mo? Sa malapit lang ho. Pauwi na ako galing piyestahan. Hindi ko na sinabi ang tunay na dahilan kung bakit ako naroon. Ang tapang mo namang magmaneho mag-isa ng ganitong oras, lalo na sa ganitong klaseng lugar. Matapos ang ilang minuto, nagawa na nilang paandarin ang jeep. Dali-dali akong bumalik sa loob upang subukan ito. At laking tuwa ko nang mag-start ang makina. Mabuti naman at umandar na. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Mag-ingat rin ho kayo. Umalis na ang truck at naiwan ako. Agad kong sinara ang mga pinto ng jeep upang makaalis na rin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin kong flat ang gulong sa likuran ng jeep. May dala naman akong reserbang gulong at marunong naman akong magpalit nito. Ang tanging inaalala ko lang ay baka bumalik ang mga nilalang na nakita ko kanina. Pero nilakasan ko ang loob ko at pinagulong ang reserbang gulong patungo sa likuran. Habang ginagawa ko ito, ang tanging naririnig ko lang ay lagaslas ng mga dahon at huni ng mga insekto. Hindi ko alam kung kailan ko huling naramdaman ang ganitong klase ng kaba. Agad kong inilagay ang jack sa ilalim ng jeep at mabilis kong inalis ang mga tornilyo ng gulong.
Walang dumadaan na sasakyan kaya lalo akong natatakot para sa sarili ko. Sa sobrang kaba, palingon-lingon ako sa paligid habang nagtatrabaho kahit na nanginginig ako. Maya-maya, biglang may narinig akong tunog ng nabaling sanga mula sa unahan ng jeep. Napalingon ako at nakita ko na naman ang mga anino ng mga nilalang na papalapit. Lalo akong nagmadali at nataranta. Habang hinihigpitan ko ang mga tornilyo, may biglang kumapit sa balikat ko. Sisigaw na sana ako, ngunit isang kamay ang agad na tumakip sa aking bibig. Ako ito, Ginoo. Yung nasakay mo kanina. Huminahon ka. Misteri, siya yung lalaking nasakay ko kanina at natulungan kong maghukay para sa libingan ng dala niyang bangkay. Parang awa niyo na, Manong. Huwag niyo akong patayin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Halika na, bilisan mo. Pumasok na tayo sa loob. Mabilis kaming tumakbo pabalik sa sasakyan. Hindi ko na nagawang itabi pa ang reserbang gulong at mga gamit ko. Agad niyang nilak ang pinto at ako naman ay nagmamadaling pinaandar ang sasakyan. Sa sobrang kaba ko, halos hindi ko napansin ang isang nilalang na biglang tumalon sa harap namin. Napalakas ang preno ko at tumalsik ito sa kalsada. Bigla namang sumigaw ang lalaki. Paandarin mo na. Huwag mo na silang isipin. Mga aswang ang mga yan. Pagkarinig ko ng salitang aswang, halos mabaliw na ako sa takot. Binilisan ko ang takbo ng sasakyan. Bala ko pa sanang sagasaan ang mga nilalang. Ngunit mabilis silang nakailag. Hindi ko alam kung anong kailangan nila sa akin. Baka gusto nila akong kainin? Dasal ako ng dasal habang nagmamaneho. Humihingi ng gabay sa Diyos. Habang nakatutok ako sa kalsada, naramdaman kong may biglang sumampa sa bubong ng sasakyan ko. Ang matinis na tunog ng pagkaskas ng kung anong matalim na bagay sa bubungan ay halos ikangilo ng aming mga ngipin. Mabuti na lamang at gawa ito sa stainless kaya hindi ito basta-basta nabutas. Pinagpatuloy ko pa rin ang pagmamaneho at mas binilisan ko pa ang takbo. Nang mapansin kong parang umalis na ang nasa bubungan, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Pagtapos ng lahat ng nangyari, nilingon ko ang lalaking kasama ko. Pasensya na, Manong. Pero kailangan mo nang bumaba rito. Bigla kong itinabi ang sasakyan. Hindi ko kasi alam kung ano ang tunay niyang pakay. At dahil sa nakita kong bangkay kanina na dala-dala niya, hindi ko siya kayang pagkatiwalaan. Bakit? Hindi ako katulad ng mga nilalang na yun. Maaring hindi nga. Pero mamamatay tao ho kayo. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ba sa bangkay kanina? Oo. Kaya mabuti pa ho. Bumaba na ho kayo ng sasakyan ko. Iho, hayaan mong ikwento ko ang lahat habang nagmamaneho ka para maintindihan mo. Wala akong nagawa, Misteri. Hindi ko rin naman nararamdamang masama talaga ang intensyon niya. Kaya nagpatuloy kami sa biyahe kahit sobrang dilim na ng kalsada. Bukod pa roon, naisip ko rin na baka mapahamak pa siya kung iiwan ko siya sa lugar na yun. Habang nasa daan,
Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang buhay at ang bangkay na kanyang inilibing. Ayon sa kanya, asawa pala niya ito. Siya raw mismo ang kumitil sa buhay nito, ngunit hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi dahil iyon ang hiling ng kanyang asawa. Kalahati ng mga nilalang na yon ay kauri ng asawa ko. Balak nilang kunin ang kanyang bangkay dahil sa mutya na nasa loob niya. Habang nagkukwento siya, nakita ko na unti-unting lumuha ang kanyang mga mata. Ayon sa kanya, ilang araw na raw patay ang kanyang asawa. Pero patuloy itong bumabangon dahil hindi raw natatahimik ang bangkay ng isang aswang hanggat hindi na ipapasa ang mutya nito. Kung ganun, nasa na yung mutya niya? Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa akin. Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng mutya ng aswang. Hindi ko maipaliwanag ang itsura nito dahil sobrang kakaiba ito. At hindi ko rin lubos maisip kung paano ito mananatili sa katawan ng isang tao. At kung paano naman ito lalabas mula rito. Balak niya raw itong ibaon sa malayong lugar kung saan hindi na ito matatagpuan pa. Tinanong ko siya kung bakit hindi na lamang niya ito sirain o basagin. Pero ilang beses na daw niyang sinubukang gawin yun, pero nabigo lamang siya. Ang gusto lamang naman niya ay matahimik na ang asawa niya, lalo na't wala na ito. Ang sabi raw sa kanya ng kanyang tsuhing albularyo, kailangan daw ay itago niya yon o itapon sa malayong lugar sa tawid ng dagat para hindi talaga ito matunton ng mga nilalang. Pero ano niyo gagawin yun? Mukhang malayo pa yung lugar na sinasabi niyo. Bahala na. Hanggang saan ka lang ba pupunta, Ginoo? Kung saan ka titigil, doon na rin ako bababa at hahanap ng ibang masasakyan. Habang kami nag-uusap, nagulat na lang kami dahil isang malakas na ingay ang biglang pumunit sa tahimik na gabi. Napansin kong umuusok na ang makina ng aking sasakyan. Pagtingin ko sa panel, naubusan na pala ng tubig ang radiator. Kaya naman tumigil kami pansamantala upang palamigin ito. Nang tignan ko ang loob ng sasakyan, doon ko napansin na wala pala akong nakareserbang tubig. Kaya't doble ang problema naming dalawa. Nasa pagkakataong yon, nagpakilala na siya bilang si Mang Hermie. Lumabas kaming dalawa ng sasakyan. Nagbabaka sakali na may malapit na kabahayan kung saan maaari makahingi ng tubig. Pero bigo kami. Nasa gitna kami ng mahabang kalsada at tanging mga puno lamang ang nakapaligid sa amin. Sandali, may naririnig ako. Ha? Ano po yun? Nasundan kaya nila tayo? Hindi. Tunog ng lagaslas ng tubig. Naririnig niyo ba yun? Oo. Ang ibig kong sabihin, may ilog sa malapit. Agad kaming tumungo sa direksyon ng tunog ng tubig na sinasabi niya. Dala namin ang basyo ng mineral water at nang masilayan namin ang maliit na ilog, labis-labis ang aming saya. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad nagsalok ng tubig. Nang mapuno ang dala naming lalagyan,
Nagmadali na kaming bumalik sa sasakyan. Pero nang mapansin kong mag-isa na lang akong naglalakad, nilingon ko si Mang Hermi. Pagkakita ko sa kanya, nakatayo lamang siya, tila hindi makagalaw. Oh, anong nangyari? Bilisan na po natin. Bumubuka ang kanyang bibig, ngunit wala akong marinig na anumang salita. Biglang napansin kong may dugo nang umaagos mula sa kanyang tiyan, Misteri. Inabot na pala siya ng mga aswang na humahabol sa amin. Gusto ko sana siyang tulungan, pero sumenyas siya na umalis na raw ako. Habang tumatakbo ako, bigla kong narinig ang sigaw ni Mang Hermi. Lemuel, ikaw na ang bahala. Salamat. Iyon ang mga huli niyang salita bago siya tuluyang mawala sa aking paningin. Habang tumatakbo, hindi ko na inalintana ang mga tinik at sangang sumasabit sa aking mga binti at paa na nag-iwan ng malalim na sugat sa balat ko. Nang marating ko ang sasakyan, agad kong binuksan ang hood at binuhusan ang radiator ng tubig kahit halos nanginginig na ako sa sobrang pangamba. Pagkatapos ay agad kong pinaandar ang sasakyan at tuluyan ng umalis sa nakakatakot na lugar na yun. Hindi ako nakaramdam ng antok sa buong magdamag. Marahil dahil sa takot at kagustuhang makalayo mula sa mga nilalang na yun. Nang masilayan ko na ang liwanag ng araw, doon ko lamang naramdaman ang ginhawa. Lalo akong natuwa nang makita ko na sa wakas ang mga kabahayan at ilang establisyamento. Pero habang nakakaramdam ako ng kaluwagan, bumalik ang lungkot ko sa sinapit ni Mang Hermi. Hindi na niya nagawang tapusin ang misyon niya, ang mailayo ang mutya ng aswang. Bigla namang nanlaki ang mga mata ko, Misteri, nang makita ko ang mutya ng aswang na iniwan pala ni Mang Hermi sa loob ng sasakyan. Napaisip ako kung kaya niya ba ako sinigawan ng mga huling salitang yun. Sa sobrang takot ko at hindi ko malaman ang gagawin ko, gusto ko na lang sanang itapon ito sa daan. Pero naisip ko rin, mawawalang saysay ang kanyang sakripisyo kung ganoon lang ang gagawin ko. Kaya nagpatuloy ako sa pagmamaneho at hindi na nagtagal pa sa mga bayan na nadaanan ko. Sumakay ako sa susunod na roro. Itinapon ko ang mutya sa gitna ng dagat. Habang ginagawa ko ito, nagdasal ako ng taimtim, umaasang magtatapos na ang lahat ng bangungot na ito. Dahil sa pangyayaring yon, hindi ko na natapos ang inaasam kong Philippine Loop. Agad akong umuwi sa amin matapos ang 6 na buwan. Doon ko nalaman ang isang masamang balita. Wala na si tatay. Hindi ko napigilan ang pagsisisi, lalo na't nalaman kong naging sanhi ito ng ginawa kong paglalayas noon. Magmula noon, sinubukan kong ayusin ang buhay ko, Misteri. Bumalik ako sa pag-aaral at nakatapos sa kursong Mechanical Engineering.
po, maayos na ang kalagayan ko at may sarili ng pamilya. Pero tuwing nakakapanood ako ng mga vlogger na gumagawa ng Philippine Loop, bumabalik ang alaala at naiisip kong balang araw, sana'y matapos ko na rin ang matagal kong pangarap. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat kung sakaling mababasa at maitatampok niyo ito sa inyong channel.